Hello! Welcome muli sa ating Husky serye. So serye na siya kasi dami, puro Husky na lang ang pinag-uusapan naman natin dito. So eto, medyo madilim yung camera kasi respond dito tungkol doon sa comment na nagtanong kung naka MDL ba tayo o naka stock headlight lang. So sa tingin ko maliwanag lang siya nun dahil doon sa lugar namin medyo madilim, parang ganito. Kaya so parang yung sabog ng ilaw niya talaga parang kitang-kita dahil maliwanag. Kaya eto, lumabas tayo at para maalaman natin, ma-test kung talagang kaya yan sumabay sa mga city light. So by the way, naka-disable yung ating night mode. Kasi pagka naka-night mode siya, yung ating camera, so parang nagiging neon yung mga ilaw. Mas lalong nag-illuminate. So, parang ganon. At ayan, alamin natin kung makakasabay ba ang ating ilaw dyan sa mga kasabayang motor, kasalubong, mga motor, mga kotse, yan. So kayo musga, kayo na po ang humusga kung kaya ba ng ilaw natin, ang ilaw ng mga poste, ilaw ng mga tindahan. So dito, paahon. So, tetest na naman tayo ng TCS. Sorry talaga. Kasi, malamang sa malamang, magbabago na naman ang aking, ang resulta ng ating mga pagtetest. So, magbabago na naman yung aking mga sinasabi. Pabago-bago tayo ng So, diyan naka-on yung TCS at mamaya ay babalikan natin. Susubukan natin patayin yung TCS o deactivate. At gusto ko rin sana subukan na mag-overtake. Titignan natin kung kaya niya o mas magandang performance. So parang sinimulate ko na lang yung pag-overtake kanina nung naka-on yung TCS kasi baka mahirap mag-alangan di ba? Ayun. So diskumpiyado ako pag naka yung TCS na dahil yung huli kong pag-ride ganito, tumakas din ako ng gabi. Parang sabi ko, mas malakas nga yata yung nakapatay yung TCS. Lalo sa ahon. Sinubukan ko rin overtake. So parang lumabas yung niya, yung natatagong kapangyarihan. Anyway, so yan yung camera natin, medyo madilim. Naka-video mode lang tayo, normal mode lang. Para sa tingin ko, mas magiging natural as makikita natin yung talagang liwanag niya. Ayan. So dito nasa commercial area na tayo at tingnan natin, alamin natin kung kaya niyang mag-stand out ang ating headlight. So ayan, ayun siya. So lumiwanag naman. Okay. So pag nandito sa camera, parang kitang-kita nga niya yung pagkaliwanag. Hindi ko lang namamalayan siguro o hindi masyado napapansin. Sa totoo lang, parang normal pa rin lang sa akin yung liwanag niya. By the way, naka-dim yan. So, ayan. At husgahan natin ang kanyang lumens o yung lakas ng kanyang ilaw. So, dito ay i-off kaya tayong TCS. Tignan ko nga. Ang alam ko, mapatayin ko yung TCS dyan So, binuksan ko yung ilaw. Ayun, pinatay ko yung TCS. At nagre-ready na ako para umahon. Pero malayo pa yun So, i-skip na lang natin. So, yun. Isasama ko lang to sa may bandang stoplight, yung papansinin lang natin yung mga tumatawid na matututukan ng ating headlight. So expect ko parang liliwanag sila So parang hindi Anyway, sa actual maliwanag naman siya, pero parang normal yung liwanag. So siguro mas maliwanag pa rin ang MDL. So ayan,
skip na rin natin uli para dun sa ating pag-test uli ng TCS. Tayo para matesting natin yung, sana may mauna sa atin at matry natin yung mag-overtake. Bagala natin yung paunat. Ayun po. So magpapaunat tayo ng motor. So ayun po, balik voice over ulit tayo. So malakas siya pag naka-off yung o naka-disable yung TCS. Doon siya pang overtake. So napansin ko rin, trinay ko rin yung habang umaandar i-disable mo yung TCS and then hindi gumagana. So kailangan mong huminto para ma-activate o ma-disable yung ating TCS. So, ayun na naman yung pagbabago sa aking analysis. So, okay lang yun guys, para sa akin. Mas mabuti na yung nalalaman natin yung mas magandang performance ng ating Husky. Kesa naman siya yung di ba, yung pa iba-iba. So, napatunayan na naman natin na mas maganda pala pag naka-disable yung TCS. Mas maganda siya sa ahunan at sa pag-overtake. Ayun. Pero napansin ko medyo yung pag-overtake ko pala medyo lang yun, medyo very light yun lang yung natin, yung hatak. So sinusukatan lang din naman natin. Hindi rin naman tayo makakahataw kasi syempre wala pa tayong insurance tsaka kung ano-ano. Ayun. At umulan din yan time na yan, medyo madulas din kaya maganda naman yung preno tsaka yung kapit ng gulong. Ayun, medyo light lang nga lang, medyo parang parang ba matatawag yun? Smooth o tawag na iba, medyo mabait. Medyo hindi naman siya tamad. O basta parang ang gaan kasi nung nga niya, tapos hindi, I mean malakas yung makina na niya So kaya parang ma-explain So ganito na lang, si Honda Click kung gamit ko yun nung time na yun, feeling ko mas mabilis. Well, syempre mas magaan kasi siya mas swift, mas agile. So hindi ko naman sinasabi mas malakas yung makina, syempre 125 lang yun, tapos laban mo sa 150. Mabait din naman si Husky. Yun nga lang parang mas mas gigil yung makina ni ni Click 125 siguro kasi dahil na break-in nagamit na nagamit. Kaya parang yung hininga niya malakas na. Ito yun siguro parang medyo pinipigilan niya pa yung sarili niya. So parang ganon. Siguro pagka konting-konti pa na medyo nasiksik palalo yung mga kasukasuan niya, yung mga tornilyo niya, parang nakapag-adjust na, sumikip na lalo, kinalawang na. So ayun, dito sa lugar na ito maliwanag yun, pero yung headlight na parang parang pumapalag yung ating headlight kahit na ganun kaliwanag. Ito may kasalubong. Alright. So by the way, naka-dim lang yan. So ayun. Nasaan ba tayo? Testing tayo uli yata ng TCS. Meron lang din dito lugar na na mas matarek dun kaysa sa inakyat ko. Gusto ko rin siya i-try na hihinto ako sa may gitna o sa may bandang alanganin. Pero itatry ko muna na naka-on yung TCS para malaman ko rin kung ano ang pinagkaiba nila, yung lakas, yung performance,
At saka kung ano man, kung medyo dumudulas ba yung gulong kapag nakapatay yung TCS. Kasi medyo matarik nga yun eh. Alam ko pag binabike yun, parang medyo parang madudulas yung gulong mo pagka pinersa mo pa. So mahirap daw minto kapag nakabike. Hindi ko lang alam kung ano ang mangyayari, anong reaction ng ating Husky pag gininto natin sa matarik. Tansya ko rin nasa mga 22 rin yung gradient nun eh. So parehas dun sa Tukadon, pero maikli lang yan. So sige, forward na natin. Skip. Subukan ba natin patayin yung TCS kung kaya niya? Mga lasing. Hindi kaya. So hindi mo pala mapapatay yung TCS pag tumatakbo. Kailangan uminto ka muna. So dito na yung TCS. TCS. Ayun yung motorek. Subukan na natin. Ayan, madilim dito kaya parang maliwanag. So ayan, right. Right. Parang natin masisilaw. Parang medyo parang alanganin dun yung TCS, pero kaya ko sa kaya. Natakot lang siguro ako. Wala naman. So balik tayo. Dead end to. Pagbigay tayo na asan yung mga lasing, pasan lang natin bago tayo sa lasing. Dito tayo. So TCS, patayin natin. Ayan, hello. Ayan, palagpasin lang natin. Naku, bagal. Okay lang yan, hindi natin kailangan bumbelo. Ano natin dito ay kaiba. So patayin natin dito. Tignan natin. Ayun, tayo sa alanganin. Naka-off yung TCS natin ha? So alanganin to. Dito tayo. Tignan natin kung kaya. Pero nagalit ang makina. Kanina, di ba? Okay, kayang-kaya. Kayang-kaya. At ayun, kaya naman niya. At kahit tuminto tayo sa alanganin, pero yun, tanggal yung bait niya eh. Nagalit din yung makina kahit pa paano. So yun, nakatikim siya ng hirap. Lagi ka kasing naka-relax Husky eh. So ayun, sa ilaw, agree naman ako na malakas siya, pero sa tingin ko mas iba pa rin yung MDL bang kakailanganin natin, lalo sa mga tumatawid siguro para dun. Tapos yung sa TCS, eto siguro final na to, mas malakas pala talaga pag nakapatay. Pero nga hindi natin siya mapapatay habang tumatakbo, sayang no. At ngayon hanggang dito na lang muna ang ating video. So sana ay nakatulong at na-enjoy nyo. Hanggang sa muli aking mga kaibigan, ingat palagi. Bye!